Hindi ko inakala na ang trabaho lang ang magdadala sa akin sa gitna ng isang lihim na dilubyong puno ng tukso. Hello, ako si Iver, 31 taong gulang, isang ina mula sa maliit na bayan ng San Pablo, Laguna. Hindi ako pangarap na makilala sa isang kwento ng pag-ibig o trahedya, ngunit ang buhay ko ay puno ng pakikibaka. May asawa ako, si Trina, at 2 anak, kasama si Lian, ang bunso namin na may matagal ng sakit sa baga. Palagi kaming pumupunta sa ospital para sa kanyang check-up at sa kabila ng aking trabaho sa palengke at paminsan-minsang pagmamaneho ng jeep, hirap pa rin kaming makaahon sa gastusin para sa kanyang gamutan. Isang araw, habang naghihintay ako sa pribadong klinika sa bayan namin, napansin ko si Ninang Helena na palabas ng consultation room. Siya ang ninang namin sa kasal ni Trina, pero hindi kami malapit. Isang kilalang mayamang babae sa San Pablo, biuda na, elegante, laging nakasuot ng mamahaling damit at perlas at may aura ng isang babaeng sanay na utusan ng lahat, mundo ang kanyang alipin. Nakaputing bestida siya at hawak ang isang folder, tila eksena sa pelikula. Napatingin siya sa akin at para bang naalala niya ako. Nilapitan niya ako. Iver, magandang hapon. Ang anak mo ba ang may sakit? Sumagot ako ng mahina habang hawak si Lian sa kandungan ni Trina. Opo, Ninang. Sakit po niya sa baga kaya madalas po kami sa ospital. Tumingin siya ng malalim sa mga mata ko. Nagtatrabaho ka pa ba sa palengke? Malaki ba ang sahod mo? Hindi ko alam kung bakit ko nasabi. Hindi po sapat, Ninang. Kulang para sa mga gastusin sa gamutan ni Lian. Tumango siya at may ngiting bahagya. Pumunta ka sa bahay bukas. Kailangan ko ng driver. Marunong ka ba? Ganun lang yon. Parang may hinugot siya mula sa putikan ang alok na iyon. Tuwang-tuwa kami ni Trina. Sa wakas, baka makaluwag na kami. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa malawak niyang bahay sa isang subdivision sa San Pablo. Nakapolo ako at nagpagupit para hindi ako mahiya sa harap niya. Pinatuloy ako ng maid sa maluwag na sala na may chandelier at mamahaling sofa. Ilang minuto pa, bumaba si Ninang Helena, nakaitim na silk robe, simple pero ramdam ang yaman. Umupo siya sa harap ko, pinagmamasdan ako ng diretsyo, para bang hinuhubaran ako ng tingin. Kailangan ko ng driver na maaasahan, hindi magdudulot ng problema, sabi niya. Oo naman po, Ninang, sagot ko. Lalalaking sahod ko, Iver. Ngiti niya na may halong pahiwatig. Nang tumingin siya sa gilid, sinabi niya, gusto ko ng loyalty. Hindi ka aalis basta-basta kapag may ibang nagalok sa'yo. Nilabas niya ang isang tanong na hindi ko inaasahan, willing ka bang tumanggap ng dagdag kung may dagdag din akong hihingin? Naguluhan ako. Ano pong ibig ninyo? Lumapit siya at umupo sa tabi ko. Naamoy ko ang mamahaling vanilla na pabango niya at nang magsalita siya, mainit ang hininga niya. Matagal na akong mag-isa dito, Iver. Matagal na rin na walang nag-aalaga sa akin, lalo na sa kama. Napalunok ako. Hindi ako handa sa alok niya. Isang alok na higit pa sa trabahong inaasahan ko. Ngunit sa likod ng pagod, hirap at pangangailangan, may isang boses sa puso ko na naghihikayat. Ang anak ko ang nakataya, kaya pilit kong pinakinggan ang pagnanais ni Ninang Helena. Kung tatanggapin mo, dadagdagan ko ang sahod mo kada buwan. Tulungan mo rin ako, Iver, bulong niya, habang hinahawakan ang braso ko. Ang init ng kamay niya ay nagpaalab ng isang lihim na apoy sa loob ko. Hindi ko alam kung papunta ba ako sa kapahamakan o sa bagong buhay na hindi ko naman hiniling. Hindi ko maiwasang manginig habang nakaupo sa tabi ni Ninang Helena sa silid na iyon, isang lugar na tila hindi ko inaasahan na mapapasukan ko kailanman. Ang kanyang balat na napakaputi at makinis ay tila sumisigaw ng kasaysayan ng kayamanan at kapangyarihan, habang ang kanyang mga mata ay punong-puno ng lihim at pagnanasa na hindi ko maipaliwanag. Ang kanyang itim na silk robe ay dumadagundong sa katahimikan ng kwarto, animoy isang maharlikang alon na humahaplos sa aking balat. Sigurado ka ba, Iver? Tanong niya, mahina ngunit matatag ang tinig. Walang puwang para sa pagdududa dito. Tumango ako, bagaman ang puso ko ay tila sumisigaw ng babala sa bawat tibok. Ang hirap ng buhay namin ay nagbigay lakas sa akin upang tanggapin ang alok niya, ngunit sa loob ng aking isipan, naglalaban-laban ang tama at mali, ang katapatan at pangangailangan.
Dinala niya ako sa kanyang kwarto sa pinakalikod ng bahay, isang silid na napakalawak, puno ng mga mamahaling kagamitan, malalambot na unan, at makintab na sahig na parang salamin. Ang liwanag mula sa mga chandelier ay naglalaro sa bawat sulok ng silid, habang kami ay naglalapit-lapit, naglalabas ng mga damdaming matagal nang itinatago. Hindi ko matandaan kung ako ba ang lumapit o siya ang unang humalik. Ang init ng kanyang mga labi ay sumabog sa akin, nagdulot ng kakaibang sensasyon na nagwakas sa lahat ng pangamba at pag-aalinlangan. Ang bawat haplos niya ay tila isang lihim na nais niyang ipagkatiwala sa akin, isang pag-amin sa isang mundo na hindi ko alam kung gusto kong pasukin. Habang pinapalapit niya ang kamay ko sa bewang niya, naramdaman ko ang pag-ikot ng mundo sa paligid ko. Isang, dalawa, tatlong tibok ng puso at parang nawala ang lahat. Ang mga alalahanin tungkol sa aking pamilya, sa sakit ni Lian, sa kahirapan, lahat iyon ay tila naglaho sa isang iglap. Nang magsara ang pinto sa likod namin, nawala na ang mga salita. Ang tanging nararamdaman ko ay ang init ng katawan ni Ninang Helena sa aking tabi, ang malambing niyang halik, at ang unti-unting pagsuko ng aking puso sa bagong mundo na kanyang inaalok. Pagkatapos ng gabing iyon, hindi na ako nakatulog ng maayos. Ang salamin sa kwarto ko ay naging salamin ng aking kaluluwa, nagpapakita ng isang babaeng nalilito, nahahati sa pagitan ng tungkulin bilang ina at asawa, at ang lihim na pagnanasa na unti-unting sumisibol sa puso ko. Hindi ko alam kung paano ko titignan ang sarili ko sa mga mata ng asawa ko, si Trina, na walang kamalay-malay sa mga nangyayari. Hindi ko rin alam kung paano ko haharapin si Ninang Helena sa susunod na araw, ang babaeng nagbukas ng pintuan sa isang mundong puno ng tukso at panganib. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may isang bagay na malinaw. Nagkaroon na ako ng trabaho, may pera para sa gamutan ni Lian, at kahit papaano, may pag-asa na muling makabangon ang aming pamilya. Kinabukasan, maaga akong naglakad papunta sa mansyon ni Ninang Helena. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin pagkatapos ng gabing iyon. Magiging awkward ba ang lahat? Magkakaroon ba siya ng pagsisisi? O tatanggapin niya na kami na pareho ang nagkamali? Pagpasok ko pa lang, sinalubong ako ng maid, si Moming, na may ngiting may halong hiwaga. Nasa veranda po si Ma'am, sabi niya. Huminga ako ng malalim at dahan-dahan akong lumakad papunta sa lugar na iyon. Nakita ko si Ninang Helena, nakaupo sa veranda, naka-beige na sleeveless top at nakadwatro ang mga binti. Hawak niya ang tasa ng kape, tila isang babaeng negosyante sa magasinang aking nabasa. Sa unang tingin ay parang normal lang siya, walang kakaibang nangyari kagabi. Ngunit nang lumingon siya sa akin, nakita ko ang kakaibang tingin, isang mata na may lihim, isang babaeng may dalang mabigat na kwento. Good morning, Ivor, sabi niya, sabay ngiti na hindi ko matukoy kung nakakaaliw ba o nakakatakot. Good morning po, Ninang, sagot ko na may halong kaba. Halika, umupo ka muna, anyaya niya. Habang umuupo ako sa tabi niya, hindi ko maiwasang makaramdam ng kakaibang tensyon. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpanggap na normal ang lahat o humingi ng tawad, ngunit siya ang nauna sa pagpapahayag. Tungkol sa nangyari kagabi, panimula niya habang hawak ang tasa ng kape. Ayoko ng drama, Ivor. Natigilan ako. Hindi ko maipaliwanag ang bigat ng kanyang mga salita. Ngunit sa kabila ng lahat, ramdam ko ang isang bagay na higit pa sa simpleng relasyon ng amo at driver. At doon, sa veranda ng malaking bahay ni Ninang Helena, nagsimula ang isang lihim na kwento na hindi ko inaasahan na mararanasan ko. Hindi ko maintindihan kung paano nagsimula ang lahat ng ito. Isang simpleng pangarap lang ang nasa isip ko, trabaho na may maayos na kita para sa gamutan ni Lian, ang anak ko na may sakit sa baga. Pero ang nangyari ay isang kwento na puno ng lihim, tukso, at kapangyarihan. Ako si Ivor, 31 taong gulang, isang ina mula sa bayan ng San Pablo, Laguna. May asawa akong si Trina at 2 anak, kabilang si Lian na palaging nangangailangan ng espesyal na atensyon dahil sa kanyang kalagayan. Ang araw-araw naming buhay ay puno ng pagod at pasakit, ngunit hindi kami sumusuko. Noong unang nag-alok si Ninang Helena ng trabaho bilang kanyang driver, hindi ko inakala na hahantong ito sa isang malalim na relasyon na hindi ko inaasahan. Isang hapon habang nakaupo ako sa veranda ng kanyang mansyon, sinimulan niya ang pag-uusap na puno ng katotohanan at kalinawan. Tungkol sa nangyari kagabi, Ivor,
sabi niya habang nakatingin sa akin ng diretso. Ayoko ng drama. Wala kang kailangang ipaliwanag. Wala rin akong pagsisisihan. Napatingin ako sa kanya, naguluhan at sabik malaman ang susunod niyang sasabihin. I'm not a little girl, dagdag niya. Alam ko kung ano ang ginagawa ko at alam ko rin kung ano ang gusto ko. Hindi ko agad nakuha ang ibig niyang sabihin, ngunit nang ngumiti siya na may halong lambing at kumpiyansa, napagtanto ko na hindi niya ako bibitawan ng basta-basta. Simula ngayon, paliwanag niya, 2 ang posisyon mo rito sa bahay na ito. Natigilan ako. 2 po? Tanong ko na halos hindi makapaniwala. Tumigil siya sandali at dahan-dahang yumuko papunta sa akin para mas makita ang mukha ko. Oo, Ivor, driver ka ng sasakyan ko, pero kailangan din kita bilang isang lalaki na pupuno sa pangangailangan ko. Naiintindihan mo ba? Para akong nilamon ng takot at hiya, ngunit higit sa lahat ay ang hindi ko maipaliwanag na kaba. Hindi ito basta pang-aakit o pakiusap. Prangka siya, diretso, walang paligoy-ligoy. Aninang, sigurado po ba kayo? Bulong ko na may halong pangamba. Ayos lang, basta't maging maingat tayo, walang nakakakita. Sagot niya na parang CEO na nagbibigay ng utos. Hanggat hindi mo ako iiwan, Ivor, dagdag niya, at may kung anong tumama sa dibdib ko. Hindi ko alam kung konsensya ba yon o responsibilidad. Opo, Ninang. Hindi ko po kayo iiwan, sagot ko na halos pabulong na. Ngumiti siya, ngunit hindi iyon ngiting kilig or lambing. Mas malapit ito sa isang katiyakan na tama ang desisyon niya sa akin. Maganda, marami pa tayong aayusin, sabi niya. Araw-araw sinusundo ko si Ninang Helena sa kanyang malawak na bahay sa San Pablo. Bawat umaga ay may assistant siyang nagbibigay ng mga schedule at paalala bago siya lumabas. Ngunit bago kami umalis, palagi akong kumakatok muna sa maliit na study room sa 2nd palapag kung saan kami nag-uusap ng hindi amo at driver, kundi ng 2 taong may lihim na koneksyon. Hindi kami araw-araw magkasama roon, pero sapat na iyon para hindi ko makalimutan ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, ang himig ng kanyang boses na palapit sa aking tainga, at ang paraan ng kanyang pagtitig na para bang ako ang unang lalaking minahal niya mula nang mamatay ang kanyang asawa. Minsan, habang hinahatid ko siya mula sa isang dinner meeting, sumagot siya nang hindi ko man lang tinanong. Alam mo, Ivor, sabi niya mula sa likod ng sasakyan, yung mga lalaki na kaedad mo, puro takot. Takot na mas marami akong pera sa kanila, takot na baka hindi nila ako kayanin. Tumingin ako sa rearview mirror. Hindi siya tumitingin sa akin, ngunit halatang malalim ang iniisip niya. Pero ikaw, pagpapatuloy niya, wala kang pakialam kung mas mataas ang estado ko. Hindi mo ako tinatrato bilang trophy o charity, kaya ikaw ang pinili ko. Parang may humatak sa puso ko. Hindi ito pag-ibig sa tradisyonal na paraan, kundi isang koneksyon na puno ng lihim, pangangailangan at panganib. Isang gabi na hindi ko inaasahan, pagdating namin sa bahay, binuksan niya ang pinto at tumayo sa tabi ko. May kailangan tayong pag-usapan, sabi niya. Sumunod ako papasok, hindi alam kung ano ang haharapin. Tumigil siya sa hallway at humarap ng malapitan. Gusto ko ng mas malinaw na kasunduan. Kinabahan ako. Anong klaseng kasunduan po? Malambot ang boses niya, ngunit matatag ang pananaw. Wala kang sasabihin sa asawa mo kahit kanino, at hindi ka lalayo sa akin hanggat hindi ko sinasabi. Nanamig ang batok ko, para akong nahuli sa isang bitag na hindi ko nakita. Ngunit kapalit nito, dahan-dahang hinawakan niya ang pisngi ko. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo, pati na ang anak mo at buong pamilya mo. Kilala mo ako, Ivor? Kaya kong gawin yan. Napalunok ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Opo, Ninang, susundin ko po kayo. Sagot ko, at ngumiti siya sa unang beses na may halong lambing, ngunit kontrolado. Maganda, sabi niya, marami pa tayong aayusin, at doon nagsimula ang isang lihim na kwento na hindi ko inaasahan. Hindi ko malilimutan ang gabing iyon na unti-unti kong naipasok ang sarili ko sa mundo ni Ninang Helena, isang mundo ng karangyaan, lihim at panganib na tila ba isang pelikula na hindi ko kontrolado. Mula sa simpleng driver, naging higit pa ako sa kanyang kasangga sa isang paraan na hindi ko inaasahan. Pagkatapos ng aming unang gabi na dinala ako sa kanyang malawak at marangyang kwarto sa likod ng mansyon, hindi na namin kailangan pang magsalita.
Ang bawat haplos, halik at titig ay sapat na upang maipahayag ang mga damdaming pilit naming tinatago. Ang mga alaalang iyon ay naging simula ng isang lihim na relasyon na may dalawang mukha, isang trabaho at isang koneksyon na mas malalim kaysa sa pisikal. Kinabukasan, maaga akong pumasok sa bahay ni Ninang Helena. Hindi ko alam kung paano ko siya haharapin, kung magiging normal ba ang lahat o magiging awkward. Ngunit pagpasok ko pa lang, sinalubong ako ng maid na si Moming. "Nasa veranda po si Ma'am," sabi niya. Huminga ako ng malalim at nilakad ko ang hagdang paakyat sa veranda. Doon nakita ko si Ninang Helena, nakaupo, naka-beige na sleeveless top, nakadwatro ang mga binti habang hawak ang tasa ng kape. Parang isang babaeng negosyante sa magasinang nabasa ko, elegante at mahinahon. Ngunit nang tumingin siya sa akin, nakita ko ang kakaibang tingin. Isang mata na may dalang lihim at bigat ng damdamin. "Good morning, Ivor?" Bati niya sabay ngiti na hindi ko maipaliwanag kung nakakaaliw ba o nakakatakot. "Good morning po, Ninang," sagot ko ng medyo naiilang. "Halika, umupo ka muna," anyaya niya. Umupo ako sa tabi niya at hindi ko maiwasang maimbestigahan ang bawat galaw niya. Hindi ko alam kung dapat ba akong magpanggap na normal ang lahat o humingi ng tawad sa nangyari. Hindi ko gusto ang drama, Ivor. Simula niya habang hawak ang tasa ng kape. "Wala kang kailangang ipaliwanag at wala rin akong pagsisisihan." Napatingin ako sa kanya, naguguluhan at sabik malaman ang susunod. "I'm not a little girl," dagdag niya. "Alam ko kung ano ang ginagawa ko at alam ko rin kung ano ang gusto ko." Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin, ngunit nang makita ko ang ngiti niya na may halong lambing at kumpiyansa, napagtanto ko na hindi siya basta magpapabaya sa akin. "Simula ngayon, dalawa ang posisyon mo rito sa bahay na ito," paliwanag niya. "Dalawa po?" tanong ko. Tumigil siya sandali, dahan-dahang yumuko para mas makita ang mukha ko, at sinabi, "Driver ka ng sasakyan ko, pero kailangan din kita bilang isang lalaking pupuno sa pangangailangan ko. Naiintindihan mo ba?" Para akong nilamon ng takot at hiya. Hindi ito basta pangaakit o pakiusap. Prangka siya. Diretso, walang paligoy-ligoy. "Aninang, sigurado po ba kayo?" Bulong ko na may halong pangamba. "Ayos lang, basta maging maingat tayo. Walang nakakakita," sagot niya na parang CEO na nagbibigay ng utos. "Hanggat hindi mo ako iiwan, Ivor," dagdag niya, at may kung anong tumama sa dibdib ko. Hindi ko alam kung konsensya ba yon o responsibilidad. "Opo, Ninang, hindi ko po kayo iiwan," sagot ko na halos pabulong na. Ngumiti siya, ngunit hindi iyon ngiting kilig o lambing. Mas malapit ito sa isang katiyakan na tama ang desisyon niya. "Maganda, marami pa tayong aayusin," sabi niya. Araw-araw, sinusundo ko si Ninang Helena sa kanyang malawak na bahay sa San Pablo. Bawat umaga ay may assistant siyang nagbibigay ng mga schedule at paalala bago siya lumabas. Ngunit bago kami umalis, palagi akong kumakatok muna sa maliit na study room sa ikalawang palapag kung saan kami nag-uusap ng hindi amo at driver, kundi ng 2 taong may lihim na koneksyon. Hindi kami araw-araw magkasama roon, pero sapat na yon para hindi ko makalimutan ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, ang himig ng kanyang boses na palapit sa aking tainga, at ang paraan ng kanyang pagtitig na parabang ako ang unang lalaking minahal niya mula nang mamatay ang kanyang asawa. Minsan habang hinahatid ko siya mula sa isang dinner meeting, sumagot siya nang hindi ko man lang tinanong. "Alam mo, Ivor," sabi niya mula sa likod ng sasakyan, "yung mga lalaki na kaedad mo, puro takot. Takot na mas marami akong pera sa kanila, takot na baka hindi nila ako kayanin." Tumingin ako sa rearview mirror. Hindi siya tumitingin sa akin, ngunit halatang malalim ang iniisip niya. "Pero ikaw," pagpapatuloy niya, "wala kang pakialam kung mas mataas ang estado ko. Hindi mo ako tinatrato bilang trophy o charity, kaya ikaw ang pinili ko." Parang may humatak sa puso ko. Hindi ito pag-ibig sa tradisyonal na paraan, kundi isang koneksyon na puno ng lihim, pangangailangan, at panganib. Pagdating namin sa bahay isang gabi, akala ko tapos na ang araw na puno ng mga sikretong binubuo namin ni Ninang Helena. Ngunit sa halip na matapos, binuksan niya ang pinto ng sasakyan, tumayo sa tabi ko, at sinabing, "May kailangan tayong pag-usapan ngayon." Hindi ko maintindihan kung anong klaseng pag-uusap iyon, pero ramdam ko na malalim at seryoso. Sumunod ako papasok sa bahay. Habang papasok siya, tumigil siya sa hallway, humarap ng malapitan,
at ang tinig niya ay malambot ngunit matatag. Gusto ko ng mas malinaw na kasunduan, sabi niya. Kinabahan ako. Anong klaseng kasunduan po? Tanong ko na halos nanginginig ang boses. Wala kang sasabihin sa asawa mo, wala kang sasabihin kahit kanino. Ang mga salitang iyon ay tila mga bakal na tali na nagkakabit sa aking mga kamay. Ang titig niya ay hindi kalalayo sa akin hanggat hindi ko sinasabi ang aming lihim. Ang init ng kanyang mga mata ay nagdudulot ng takot, ngunit hindi ako makalabas ng kanyang paningin. Nanamig ang batok ko. Para akong nahuli sa isang bitag na hindi ko nakita, ngunit kapalit nito, dahan-dahang hinawakan niya ang aking pisngi. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kailangan mo, pati na ang anak mo at buong pamilya mo. Kilala mo ako, Ivor? Kaya kong gawin yan. Napalunok ako. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa o matakot. Opo, Ninang, susundin ko po kayo, sagot ko na halos pabulong. Ngumiti siya sa unang beses na may halong lambing, ngunit kontrolado. Good, sabi niya, marami pa tayong aayusin. Mula noon, naging mas madalas ang aming pagsasama, hindi na ako basta driver lang. Sa bahay ni Ninang Helena, ako ay naging lalaki niya, kasama sa mga lihim at pagnanasa na hindi ko akalain na mararanasan ko. Ang mga umaga ay puno ng kape at mga pag-uusap sa veranda, habang ang gabi naman ay itinatalaga sa kanyang mga kwarto at lambing. Isang gabi, habang naglalakad kami sa hardin ng kanyang mansyon, sinabi niya sa akin, "Alam mo, Ivor, na-realize ko, ang sarap pala talaga ng may kasama, ng may inaasahan." Ngumiti ako, ngunit sa loob ko ay may kumirot, hindi dahil ayaw ko, kundi dahil may bahagi ng sarili ko na natatakot. Natatakot na tumawid sa linya dahil kahit anong gawin ko, may pamilya pa rin akong naghihintay sa akin sa bahay. Sa kabila ng lahat, bawat araw na kasama ko si Helena, mas umaabot kami sa lugar na hindi ko inaasahan. Minsan, malambing at masaya, minsan tahimik at napakalapit. Hindi ko maiwasang pag-isipan kung paano ako napunta sa ganitong sitwasyon, isang buhay na may dalawang mukha, isang babae sa bahay at isang babae sa mansyon, dalawang mundo na hindi ko alam kung paano pagsasamahin. Minsan sa gitna ng gabi, habang nakaupo kami sa sala, niyakap niya ako ng mahigpit at sinabi, "Alam mo, Ivor, ang tagal-tagal ko nang hindi sumaya ng ganito. Hindi ko alam kung anong sasabihin kaya niyakap ko na lamang siya pabalik." Sa mga sandaling iyon, para akong nawawala sa sarili, nahihirapan sa pagitan ng tama at mali, ng pag-ibig at pangangailangan. Ngunit hindi pa tapos ang kwento, marami pang lihim ang kailangang tuklasin at marami pang desisyon ang kailangang gawin. At sa mga susunod na araw, mararamdaman ko kung gaano kalalim ang bitag na aking nilusutan. Hindi ko maipaliwanag ang labis na gulat at takot na bumalot sa akin matapos ang mga pangyayaring iyon. Ang buhay ko ay biglang naging isang pelikula na punong-puno ng mga lihim at pagsubok na hindi ko inasahan. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo akong nalulunod sa komplikadong relasyon namin ni Ninang Helena. Isang relasyon na puno ng panganib, ngunit hindi ko kayang talikuran. Habang iniisip ko ang nangyari, palaging bumabalik sa isip ko ang mga sandali na nag-uusap kami sa maliit na study room sa ikalawang palapag ng mansyon, ang amoy ng kanyang mamahaling pabango, ang init ng kanyang hininga sa aking tenga, ang kanyang mga matang puno ng lihim. Minsan, parang ako lang ang nakakaalam ng tunay niyang kalagayan, ng mga sugat na matagal na niyang tinatago mula sa mundo. Ngunit kasabay ng mga ito, hindi ko maiwasang magtanong sa sarili ko kung paano naging ganito ang lahat. Paano ang asawa ko na si Trina? Paano ang mga anak ko na umaasa sa akin? At higit sa lahat, paano ko mapapanatili ang dalawang mundong ito nang hindi nasisira ang bawat isa? Maraming beses kong naisip kung paano sana naging iba ang takbo ng buhay namin kung hindi ako tinanggap ni Ninang Helena bilang kanyang driver. Kung hindi ako napilitang pumili sa pagitan ng dangal at pangangangailangan, kung hindi ako nahulog sa bitag na kanyang itinanim. Minsan, habang nagmamaneho ako pauwi mula sa mansyon, naaalala ko ang mga salita niya, yung mga pakiusap na punong-puno ng pangungulila at pagnanais, ang mga halik na nagdala ng init at sakit sa puso ko. Napag-isip-isip ko, kung ano ba talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig sa ganitong sitwasyon. Isa ba itong pagmamahal o isang lihim na kasunduan na puno ng kapalit?
Hindi ko rin maiwasang isipin kung paano sana naging mas madali kung nagkaroon kami ng bukas na komunikasyon ni Trina. Ngunit takot akong sabihin ang totoo. Takot na masaktan siya. Takot na masira ang aming pamilya. Sa kabila ng lahat ng pag-aalinlangan, isang bagay ang malinaw sa akin. Hindi ko kayang itigil si Ninang Helena. Hindi dahil sa pagnanasa lamang, kundi dahil sa koneksyong unti-unting nabuo sa pagitan namin. Isang koneksyon na puno ng pag-asa at delubyo. Habang patuloy kong iniisip ang mga ito, naalala ko ang gabi na tumawag siya nang hindi ko sinasagot ang telepono, ang pag-iyak niya sa kabilang linya, ang paghingi niya na pumunta ako agad. Parang may napakalaking nangyari, isang trahedya na hindi ko paganap na nauunawaan. At sa gabing iyon, nang makita ko siyang nakaupo sa sahig ng kanyang opisina, hawak ang lumang larawan ng kanyang yumaong asawa, ramdam ko ang bigat ng kanyang kalungkutan. Ang babaeng ito na dati parang reyna ng aming bayan, ngayoy durog at nag-iisa. Hindi ko alam kung paano ko haharapin ang mga susunod na araw. Ang pamilya ko sa isang tabi, si Helena sa kabilang dako, at ako sa gitna na nahahati ang puso at kaluluwa. Napagtanto ko na ang kwento namin ay hindi lamang tungkol sa pera o pangangailangan. Ito ay kwento ng pag-asa, sakit at paghahanap ng tunay na kasiyahan sa gitna ng dilim. Ngunit hanggang kailan kaya ko ito tatagal? At ano ang magiging kapalaran naming lahat? Ang mga tanong na ito ang bumabalot sa akin na tila mga anino na sumusunod saan man ako magpunta. At sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay ang sigurado ako. Ang buhay ko ay hindi na magiging katulad ng dati. Isang gabi, habang pauwi kami ng mansyon ni Ninang Helena mula sa isang charity event sa lungsod ng San Pablo, biglang tumawag ang kanyang telepono ng paulit-ulit. Hindi ko siya pinilit na sagutin dahil alam kong kailangan niya ng oras para mag-isip, pero ramdam ko ang tensyon sa loob ng sasakyan. Tahimik siya, nakatingin sa bintana habang iniikot-ikot ang singsing na matagal niyang suot, ang singsing ng kanyang yumaong asawa, na parang isang alaala ng isang buhay na hindi na niya maibabalik. Pagdating namin sa bahay, pinarksin niya ang sasakyan at lumabas ng hindi nagsalita. Sumunod ako, ngunit bigla niya akong hinarang sa pintuan ng kanyang opisina. May kailangan tayong pag-usapan, Ivor, sabi niya. May halong kaba sa tinig. Hindi ko mawari kung ano ang darating. Pumasok kami sa loob ng opisina at nakita ko siyang nakaupo sa sahig, nakasandal sa dingding, hawak ang isang lumang larawan nila ng kanyang asawa. Ang mga mata niya ay basang-basa, puno ng lungkot at pagod na hindi niya kayang itago. Ayoko na talaga, Ivor, bulong niya, halos pumutok ang damdamin. Ayoko ng paulit-ulit na sakit. Napalunok ako habang lumuhod sa tabi niya, dahan-dahan kinuha ang larawan at inilagay sa isang ligtas na lugar. Ninang, nandito ako, sabi ko, tinatago ang sarili kong emosyon. Ramdam ko ang bigat ng mundo sa kanyang mga kamay, ang lamig ng balat na tila ba nagsasabi ng matagal ng pagdurusa. Hiniling niya sa akin na yakapin siya, isang pakiusap na hindi ko matanggihan. Ramdam ko ang panginginig ng kanyang katawan, ang bilis ng kanyang paghinga, at ang bigat ng lahat ng mga taon ng pangungulila at takot. Nang yakapin ko siya, parang unti-unting bumagal ang oras, at naramdaman ko ang isang lalim ng damdamin na hindi ko pa naranasan. Hindi tulad ng mga unang halik na puno ng pagnanasa, ang halik niya ngayon ay puno ng sakit, takot, at paghahanap ng init na matagal na wala sa kanyang buhay. Hinawakan niya ang likod ng aking ulo at niyakap ng mahigpit, na tila sinasabi na hindi na niya kayang mag-isa. Hindi ko gusto na mag-isa ngayong gabi, bulong niya, at kahit alam kong delikado at mali, ayokong umatras. Hindi ako umalis. Hindi ko siya iniwan doon sa sahig ng opisina niya. Sa halip, pinayagan ko ang sarili kong madala ng damdamin, kahit alam kong nilalakad ko ang isang mapanganib na landas. Sa gabing iyon, naganap ang isang bagay na hindi na lang basta pisikal na ugnayan. Ito ay isang pagsuko na hindi na maibabalik, isang lihim na nagbukas ng bagong kabanata sa aming buhay. Pagkatapos niya ay nakatulog, naramdaman ko ang isang bahagi ng babaeng hindi nakita ng mundo, ang babaeng durog at takot, na ngayon ay naging sandalan ko. Pag-uwi ko sa aming bahay, madaling araw na. Tahimik ang paligid, si Trina ay nakatulog sa sala habang hinihintay ako.
Napatingin ako sa kanya, sa babaeng hindi ko kailanman sinaktan, at doon naramdaman ko ang bigat ng aking desisyon. May mali akong nagawa, ngunit hindi ko rin kayang iwan siya. Ngunit bakit? Sa kabila ng lahat, hinahanap-hanap ko pa rin si Ninang Helena. Isang gabi, habang ako'y nag-iisa sa kwarto sa servant quarter, sinusulat ko ang lahat ng ito, ang aking mga tanong, ang aking mga takot, at ang aking mga pangarap. At sa likod ng lahat, ang isang huling tanong na bumabagabag sa akin, itutuloy ko pa ba ang lihim na ito o panahon na para ako na mismo ang lumayo? Maraming salamat sa mga makikinig at nagbibigay ng payo, Miss Love. Dahil sa inyo, hindi ako nag-iisa sa laban na ito. Hindi ko inaasahan ang pangyayaring iyon, ang pagbukas ng isang bagong kabanata sa aming kwento na puno ng mga hindi inaasahang pangyayari. Isang gabi habang tahimik ang mansyon ni Ninang Helena, may isang tawag na dumating sa akin na nagbago ng lahat. Tumawag siya ng paulit-ulit, ngunit hindi ko siya masagot agad dahil nasa bahay ako kasama ang pamilya ko. Habang kumakain kami ng simpleng hapunan na niluto ni Trina, naramdaman ko ang bawat pag-vibrate ng cellphone ko na tila ba may kumakagat sa aking sikmura. Hon, may problema ba? Kanina pa yan tawag ng tawag? Tanong ni Trina na may halong pagkabahala. Si Ninang, may kailangan yata siya? Sagot ko habang pinipilit na huwag magpakita ng nerbiyos. Ngunit hindi na siya nagtanong pa ulit. Matapos ang hapunan, tinulungan ko si Lian sa pag-inom ng gamot at saka ko lang sinagot ang tawag ni Ninang Helena. Ngunit ang sumalubong sa akin ay iyak, malalim at puno ng sakit. Iver, halika dito. Ngayon na. Ang kanyang boses ay wasak, puno ng desperasyon, parang may tinusok sa aking batok. Bakit po? Anong nangyari? Tanong ko nang halos magyelo ang puso. Hindi siya agad sumagot, huminga siya ng malalim, tila nahihirapang magsalita. Ayoko niyang mag-isa, Iver, bulong niya. Naramdaman ko ang bigat ng kanyang kalungkutan. Hindi niya kailangan sabihin pa, ramdam ko na ang pangangailangan niya ng aking presensya. Nagmadali akong nagpaalam sa pamilya ko kahit na nagtataka sila sa biglaang pag-alis ko. Umuwi ako sa mansyon ni Ninang Helena nang mabilis at tahimik. Pagpasok ko, madilim ang paligid maliban sa maliit na ilaw ng kanyang opisina. Tinawag ko siya, ngunit walang sagot. Pumasok ako sa loob at nakita siyang nakaupo sa sahig, nakasandal sa pader, hawak ang larawan nila ng kanyang yumaong asawa. Hindi ko siya kailanman nakita ng ganito. Isang babaeng durog, puno ng lungkot at takot. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at ang kanyang katawan ay nanginginig. Lumuhod ako sa tabi niya, dahan-dahan kinuha ang larawan at inilagay sa isang ligtas na lugar. Ninang, hindi na kailangang balikan ang sakit na yon. Nandito ako para sa'yo, sabi ko habang tinatago ang sarili kong damdamin. Tumango siya, ngunit ang mga mata niya ay may kakaibang kislap, isang halo ng lungkot at pag-asa. Hiniling niya na yakapin ko siya, hindi bilang utos o pakiusap, kundi bilang isang pakiusap na punong-puno ng pangangailangan. Hinila ko siya papalapit, ramdam ko ang lamig ng balat niya, ang bilis ng kanyang paghinga, at ang bigat ng mga taon ng pagdurusa. Unti-unting humigpit ang yakap niya sa akin, at bago ko pa napigilan ang sarili ko, hinalikan niya ako. Hindi tulad ng mga naunang halik na puno ng pagnanasa, ang halik niya ngayon ay puno ng sakit, takot at paghahanap ng init na matagal niyang hindi naramdaman. Bulong niya habang hawak ang likod ng aking ulo. Ayokong mag-isa ngayong gabi. Kahit mali, ayokong umalis. Hindi ako umalis. Hindi ko siya iniwan doon sa sahig ng opisina niya. Pinayagan ko ang sarili kong madala ng damdamin kahit na alam kong nilalakad ko ang isang mapanganib na landas. Sa gabing iyon, naganap ang isang bagay na mas malalim kaysa sa unang gabi namin. Hindi ito basta kasunduan o trabaho. Ito ay isang pagsuko, isang lihim na hindi na maibabalik. At doon, sa tahimik na opisina ng mayamang babae, nakita ko ang isang babaeng durog na wala sa mata ng mundo. At ako ang naging sandalan niya. Hindi ko maipaliwanag kung gaano kalakas ang mga emosyon na bumalot sa akin sa mga sumunod na linggo. Para akong nabuhay ng dalawang magkaibang buhay, isang buhay na may asawa at anak sa aming simpleng tahanan sa San Pablo at isang buhay na puno ng karangyaan, lihim at pagnanasa sa mansyon ni Ninang Helena. Sa bawat araw, ang bigat ng dalawang mundong ito ay lalong lumalalim at unti-unting naramdaman kong ako'y parang nahuhulog sa isang malalim na hukay na walang katapusan.
Ang mga umaga ay puno ng mga ngiti at pakikipagkwentuhan kay Ninang Helena sa veranda, mga sandaling punong-puno ng lambing at pagkakaintindihan. Minsan, nagkakape kami ng magkasabay na parang dalawang matandang magkaibigan na may dalang mga lihim at pangarap. Ngunit sa bawat gabi, bumabalik ako sa aming bahay, sa piling ni Trina at ng aming mga anak na may dalang bigat sa puso at konsensya. Isang hapon, sinamahan ko si Ninang Helena sa isang charity event sa bayan. Nakagown siya, simple ngunit napaka-elegante na may halong kahinhinan at kapangyarihan. Sa harap ng maraming tao, niyaya niya akong tumabi sa kanya. Hawak niya ang kamay ko at ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. "Huwag kang mahiya, Ivor. Nandito ka para sa akin," bulong niya. Sa mga sandaling iyon, para kaming dalawang taong nagpapanggap na walang hadlang, walang edad, estado, o pangalan. Ngunit pag-uwi namin, tahimik siya. Ni hindi kami nagsalita, ngunit niyakap niya ako ng mahigpit sa sala at sinabi, "Alam mo, Ivor, ang tagal-tagal ko nang hindi sumaya ng ganito. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko." Kaya niyakap ko lang siya pabalik habang ang puso ko ay nahahati sa pagitan ng pag-ibig at pagkakasala. Sa mga sumunod na araw, naging mas totoo ang lahat. Hindi na kami nagtatago sa likod ng mga pinto. Hindi na awkward ang mga paghawak at titig. Ngunit habang lumalalim ang aming relasyon, lumalalim din ang aking pangamba. Ang takot na baka masira ang pamilya ko, ang takot na baka masaktan ang mga taong mahal ko, ay palaging nasa likod ng aking isipan. Isang gabi, kasama ko ang aking pamilya sa bahay. Masayang naglalaro at nagtatawanan ang mga anak ko habang si Trina ay nakangiti sa tabi. Ngunit sa gitna ng kasiyahan, nakatanggap ako ng mensahe. "Ingat ka pauwi ha? Namiss kita kaagad." Tumigil ako sandali. Sa kaliwa ko ang pamilya ko, sa kanan si Ninang Helena, at ako ay nasa gitna. Hindi ko alam kung saan dapat akong tumayo. Pagbalik ko sa mansyon, nakita ko siyang nakaupo sa veranda. Hindi siya umiiyak, ngunit kitang-kita sa kanyang mga mata ang lungkot. Lumapit siya, hinaplos ang pisngi ko at sinabi, "May iniisip ka, at alam kong tungkol ito sa pamilya mo." Hindi ko siya tiningnan, hindi ko kaya. Umupo siya sa harap ko at malumanay na sinabi, "Ivor, hindi kita hinihila palayo sa kanila. Hindi kita inaangkin. Pero kailangan kong malaman, gusto mo ba talagang manatili pa?" Hindi ako makasagot, kaya siya na ang nagsalita. "Kung ako ang tatanungin mo, gusto kitang manatili sa buhay ko. Gusto kong makasama ka araw-araw." Nag-init ang dibdib ko sa bigat ng kanyang sinabi, ngunit hindi pa siya tapos. "Pero kung masasaktan ka dito, kung masisira mo ang pamilya mo, Ivor, kaya kitang pakawalan." Lumapit siya at hinalikan ako sa pisngi. "Ano ba ang gusto mo, Ivor?" Doon, Miss Love, doon ako tuluyang natamaan. Hindi dahil sa takot o hiya, kundi dahil sa totoo niyang pagmamahal kahit hindi niya ito diretsong sinabi. Kinabukasan, parang walang nagbago sa amin. Nag-almusal kami ng magkasabay, nagbiruan, at tinawag niya akong mahal nang hindi sinasadya. Ngunit sa loob-loob ko, may desisyon akong kailangang harapin. Hindi ko siya nasagot kahapon, kaya ngayon habang mag-isa ako sa kwarto ko sa servant quarter, sinusulat ko ito bilang huling tanong sa sarili ko. At sana, Miss Love, matulungan ninyo akong sagutin. Itutuloy ko pa ba ito? Ang relasyon na kahit bawal nagbibigay sa amin ng saya at kapayapaan? O panahon na para ako na mismo ang lumayo bago masira ang lahat? Pagtingin ko sa pinto ng kwarto ko, iniisip ko kung papasok pa ba ako sa buhay niya bukas o ito na ang huling araw ko sa mansyon. Hindi ko mawari kung paano ako napunta sa ganitong kalagayan, isang buhay na hati sa pagitan ng dalawang mundo, dalawang puso at dalawang babae. Ako si Ivor, isang ina mula sa San Pablo, Laguna, na sa kabila ng hirap, buong tapang na nilalabanan ang mga pagsubok ng buhay. Ngunit ang lihim na ito, ang relasyon ko kay Ninang Helena, ay unti-unting kumukuha ng buong pagkatao ko. Habang nakaupo ako sa maliit na kwarto sa servant quarter, hawak-hawak ko ang ballpen at papel, sinusulat ko ang lahat ng aking saloobin. Ang mga tanong na bumabalot sa aking isipan ay parang hindi matapos-tapos. Itutuloy ko pa ba ang lihim na ito? Isang relasyon na kahit bawal at mapanganib ay nagbibigay sa akin ng pag-asa at saya? O panahon na upang lumayo, upang protektahan ang dangal ng pamilya ko at ang sarili kong konsensya? Naaalala ko ang bawat halik,
bawat haplos at bawat pagngiti ni Ninang Helena, isang babae na hindi ko inaasahan na magiging sentro ng aking buhay. Ang kanyang mga mata, puno ng lungkot at pagnanasa, ay nagbigay sa akin ng kakaibang lakas at pagkakabit. Ngunit sa kabila nito, hindi ko malimutan ang mga mata ni Trina, ang aking asawa, na walang kamalay-malay sa mga lihim na bumabalot sa akin. Ang bawat gabing kasama ko si Helena ay puno ng lambing at pangakong hindi ko kayang ipaliwanag, ngunit sa bawat umaga, bumabalik ako sa realidad ng aking pamilya na naghihintay sa akin ng buong puso. Ang panahon ay tumatakbo at ang mga desisyon ay kailangang gawin, ngunit ang puso ko ay naguguluhan, isang gulo na puno ng takot, pag-asa at pagkabigo. Habang tinitingnan ko ang pintuan ng kwarto, iniisip ko kung papasok pa ba ako bukas sa buhay ni Ninang Helena o kung ito na ang araw na kailangan kong iwan ang kanyang mundo para sa ikabubuti ng lahat. Marahil ang sagot ay nasa inyo, Miss Love. Sa mga payo at sa loobin ninyo, umaasa akong matatagpuan ko ang tamang landas. Dahil sa likod ng bawat lihim at pangako, ako ay isang ina, isang asawa, at isang tao na naghahanap ng kapayapaan sa gitna ng kaguluhan. Maraming salamat sa paglalaan ng oras upang pakinggan ang aking kwento. Sa inyong mga salita, umaasa akong makakahanap ako ng liwanag sa dilim na ito. Hanggang sa muli, Miss Love.